Pag-usapan pa natin ang buhay sa Camp Darapanan kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, gaano kahigpit ang seguridad sa loob mismo ng kampo at ano ang experience ng mga gaya nating journal doon? Paps, medyo mahigpit siya kasi pagpasok mo pa lang, mapapansin mo may mas marami ng checkpoint. Mas marami na rin na mga MLF forces na nagbabantay, nagtatanong kung saan kayo pupunta, although yung biyahe naman natin na i-coordinate sa kanila. Siguro doon sa pagko-cover, yung ina-expect ko kasi, pagbaba ko pa lang parang matatakot ako, parang mararamdaman ko may banta. Pero walang ganun eh, kasi pagbaba namin ng sasakyan, winelcome kami ng camp commander, nakipagkwentuhan sa amin, nakipag-usap, nagkaroon ng interview. And actually, sabi ko nga iconic to, sinuservan ako ng MILF ng pastil. Servan ako ng pastil, ng tubig, at saka itlog. So parang to think lang na yung ganong bagay, yung ganong gestures ay ginagawa nila para sa mga bisita. Kasi Paps, ang Camp Darapanan, open naman nga daw yan sa publiko basta na i-coordinate. At yan naman din yung laging binibisita ng mga opisyal ng gobyerno natin. Lalo nga, nito nga gumulong yung negosasyon. Okay, Julie, gaano kalawak ba itong Camp Darapanan at para sa kaalaman ng mga manonood, lahat ba ng mga nakatira roon ay miyembro ng MILF? Paps, 6 na barangay yung sakop niyan, pero may 2 barangay pa daw na tigkalahati yung nasakop. Karamihan ng mga nakatira dyan, mga former combatants at yung kanilang pamilya. Kaya nga sinasabi kanina, may ilan, yung isa sa nakausap natin, sinabi niya, sila pinili na lang din nila na doon talaga magstay kasi tahimik sa lugar. Pero dahil nga sumuko na sila sa gobyerno, ngayon nagagamit na rin nila, Paps, yung totoong pangalan nila. Yung mga ganong storya yung maririnig mo dyan sa loob. Oo, kasi dati mga alias, of course, yung ginagamit nila. Okay, Julie, bakit daw pinipili nilang manirahan dito sa Camp Darapanan at ayaw ba nilang tumira doon sa mismong syudad? May kabuhayan ba sila doon? Malaking pakinabang nila. Una, Paps, yung kabuhayan, of course, yung pagtatanim, mga kamote, mga gulay, prutas. Ang sasarap nga ng gulay dyan, Paps, nako, malinam na, matamis. At saka, sapat naman daw yung kinikita. Yung isa pa sa nakausap natin, nagbebenta siya ng mga ani. Sabi niya, kahit 1,000 kada araw, kinakayang kitain doon sa very productive kasi ang kalupaan dyan sa lugar na yan, diba? Yes, maraming taniman at marami na rin kasing tao Since 6 na barangay yung sakop sa isang barangay lang, ilan na yung residente dyan. Ayan, kung makikita nyo, yan yung mga pananim dyan, mga sitaw. And murang-mura, Paps, yung benta. Doon naman sa pagpapaaral, since meron ng eskwelahan, Paps, accessible na rin kasi talaga yung education para dun sa mga bata. Kasi isa sa inilalaban ng MILF noon, no? Kaya nga sila nagrebelde, yung opportunity for, yung equal yung education, no? Yes, oo. Yung right to education, wala sila, no? Wala silang kakayahan at walang access. So, yung mga paaralan doon, meron na. May eskwelahan na sa loob, Paps. At sinasabi ko nga, kahit yung mismong commander, ang kinikwento niya, hindi niya akalain makakapagpatapos siya ng kolehiyo. So, parang yung mga dating imposible, nangyayari na sa kanila ngayon, nung simula nga makipagtulungan sa pamahalaan. At saka hindi lang yun, yung hanap buhay, labas na dyan sa kampo, nakakapaghanap buhay kasi mga professionals na Correct, may engineer, yung iba nga daw nagtatrabaho sa munisipyo or sa official ng mga BARM official. So ganun na yung mga uri ng trabaho na kukuha ng mga bagong baka nga bagong sibol ng kabataan. Bagong henerasyon. Bagong henerasyon. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.